Praise the Lord. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Muli o Diyos, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyong kadakilaan na tunay nga po, Panginoon, patuloy na dinadala mo sa iyong tahanan ng iyong mga anak upang ikaw ay kanilang papurihan at upang pakinggan ang iyong banal na salita. Na ang salita mo, O Diyos, ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan at pag-asa. Kaya dalangin ko, O God, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Nakakaulan po tayo lahat sa presensya ng Panginoon. So, isa rin po mapagpalang hapon sa lahat po ng mga nakasama natin online. Praise God. Kaya kung handa na po tayo, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of Isaiah 49 verse 10. Okay. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. Na ang sabi diyan sa Isaiah 49 verse 10, right? 49 ba? Yeah. 41 din. Yeah. Isaiah 49 verse 10. Okay, okay. So, sabi po diyan sa Isaiah 49 verse 10, 49 or 41? 41 din nakasulat. 41? Yeah. Bakit nakasulat? Okay. Praise the Lord. 49 siguro ako. O 41 verse 10. Okay, pwede rin ito. 49. Okay. Sabi diyan sa Isaiah 41, baka ako yung nagkamali. Bakit 49 verse 10 ang inilagay ko rito? Oh, Jesus. But anyway, praise the Lord. Because in Isaiah 41 verse 10, praise God, sabi po diyan, so do not fear. Huwag tayong matakot. For I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So praise the Lord, dahil sa verse na ito ay makikita po natin na napakarami pong pangako ng Panginoon. That's why our topic this afternoon, it is about God promises to the believers. Kaya kung sinasabi po natin na tayo ay isang mananampalataya, na may Diyos sa buhay po natin, may mga pangako ang Panginoon. Actually po, ito pong Bible, salita ng Diyos, napakaraming blessings na sinasabi ng Panginoon. And I believe that it's one of us, maaaring meron sa atin talagang naramdaman natin, nakita natin kung paano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. In spite na may mga testing, may mga trials. Dahil alam natin nakakambal po ng buhay natin ang mga testing, trials na yan na dumarating. Pero in spite po sa mga nangyayari sa buhay natin, makikita pa rin po natin ang kamay ng Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa. At tunay nga po, may pangako ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So titingnan po natin sa kanyang banal na salita, ano nga ba yung pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, mag-umpisa tayo. Number 1 po na makikita po natin sa kanyang salita is that merong tinatawag na bodily supplies. Yan. Bakit bodily supplies? Because in Psalm 37 verse 3 as our supporting verse, no? Sabi po doon sa Psalm 37 verse 3, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. So what we need to do so that we will receive the promises of God, isa sa mga pangako niya ay ang tinatawag na bodily supplies or nandyan po na ibinibigay ni Lord ang ating mga pangangailangan. So sabi diyan, trust in the Lord. Magtiwala sa Diyos at habang ikaw at ako ay nagtitiwala sa Diyos, manatili po tayong gumawa ng kabutihan. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na nagtitiwala ka sa Diyos and then gagawa ka naman ng kapalpakan sa buhay mo. No? So, pag sinabi natin na magtitiwala tayo sa Diyos, so ang kasama po niya dyan ay ang paggawa ng kabutihan. At sabi niya, dwell in the land. No? And enjoy safe pasture. Katulad natin. No? Tayo ay nabigyan ng pagkakataon na naririto po sa ibang bansa. No? Dwell in the land. So habang bukas ang Hong Kong, edi manatili tayo. Ano?
Praise the Lord. Eh kung close na, anyway, no, wala naman tayong dapat ipangamba. Kasi ang pangako ni Lord, saan man tayo pumunta, nandyan ang Panginoon. At ang isang mananampalataya, alam natin na kasama po natin ang pagpapala. Kaya kung uuwi tayo ng Pilipinas, edi sasama rin ang pagpapala sa atin. Lalo na pag alam natin na tayo ay nagtitiwala at nag-uubay sa Panginoon. So sabi niyan, tiwala sa Panginoon at manatili po tayong gumawa ng kabutihan, dwell in the land. Sige, kahit na anong klaseng employer yung meron tayo ngayon, kaya natin. No? Kaya natin. Bilang isang Kristiyano, ayan, kaya natin yan. Dwell in the land and enjoy. Yeah. Enjoy. Mai-enjoy pa rin po natin. O, di ba? Kahit na anong hirap mo, pag dumating yung araw ng sweldo, naku, nakakalimutan. May nagpapasaya. Siguro kung walang sweldo, sino makakapagtiis? Sige nga. Di ba? O, may kapalit. So, hindi lang basta-basta, at least alam natin na talagang pinagpaguran mo, alam mo talaga na yan ay katas ng pawis, ika nga sa Tagalog, di ba? So, makikita natin dito na anuman po yung sitwasyon, the provision of the Lord is there. Hindi po maiksi ang kamay ng Diyos para abutin o tugunin ang ating pangangailangan. Noon nga hindi pa tayo tunay or ganap na naniniwala sa Kanya. Kasi yun din ang Kanyang salita, di ba? Sumisikat ang araw, hindi lamang sa Kanyang mga anak, kundi sa lahat po ng tao sa mundong ito. Kaya nung hindi pa po tayo nag-church, no? Nakita na natin yung pagpapala ng Panginoon. How much more ngayon na isinali natin si Kristo sa buhay natin? E di, mas pa na pagpapalain niya ang buhay natin at mas pa na i-provide niya ang ating pangangailangan. Okay? Number 2, na makikita po natin dito, merong tinatawag na unlimited blessings. Pag sinabing unlimited blessings, walang hanggang pagpapala. Sino po yung nagnanais ng walang hanggang pagpapala? Ay, no, gusto ko yan. No, saluhin natin yan. Kasi unlimited, imagine that. Unlimited, walang hanggan. Kung sa pagkain sana ay talagang hindi nauubusan ng laman yung kaldero ng kanin. Kasi nga unlimited. Kaya tuloy pala merong restaurant doon sa Pilipinas, si Mang Inasal. Diba? Unlimited rice. As long as na binayaran mo na yung additional $10 at 10 pesos doon sa order mo, unlimited rice na. Kahit na ilang beses kang kumuha ng rice, it's okay kasi nga unlimited. Hanggang sa ikaw mismo ang magsasawa. No? Diba? Hanggang ikaw mismo yung magsasawa. But praise the Lord. Kasi si Lord nagbibigay siya talaga ng unlimited. Unlimited po yung blessings ng Panginoon na kanyang ibinibigay. So in Mark chapter 9 verse 23 as our supporting verse, sabi niya ulit doon in Mark 9 verse 23, if you can, question mark, said Jesus, everything is possible for him who believes. Oh, everything is possible. Kaya pala, nasasabi natin, uy, naku, walang imposible sa Diyos. Kung naniniwala ka na walang imposible sa Diyos, so ibig sabihin, naniniwala ka rin na ang pagpapala ng Panginoon ay walang hanggan. Kasi nga walang imposible. Dahil tunay po mga kapatid, wala pong imposible sa Diyos. Kung sa tao imposible, pero sa Diyos walang imposible. Sabi nga sa kanyang salita, kung yung camel, ang laki-laki ng camel, di ba? Ay pwedeng pumasok doon sa butas ng karayom. Parang imposible naman. Yung nga lang sinulid na napakaliit, halos napakahirap mong ilagay doon sa butas ng karayom. How much more on camel? No? Ay di napaka-imposible. Pero di ba sabi doon, walang imposible sa Diyos. Oh.
So tunay, walang imposible sa Panginoon. Kaya kung walang imposible sa Panginoon, so anuman ang pangangailangan natin, God is able to provide. Hindi sasabihin ni Lord na, o sige, pinagpala kita ngayon, Friday dahil day off mo. Bukas, hindi na kita pagpapalain. Pero hindi. Kayang-kaya tayong pagpalain ng Panginoon every day, every time in our life. So, praise the Lord. Dahil andyan po ang pagpapala ng Panginoon. Okay, number 3. Number 3 po na makikita po natin na gagawin ng Panginoon, no, na pangako niya sa mga mananampalataya is that answers to prayer. Sinasagot ni Lord ang panalangin natin. At alam natin na ang pagsagot ni Lord sa panalangin po natin ay talagang He is God who answers prayer. At alam po ba ninyo mga kapatid, kung gusto po natin ang pagpapala, ang unlimited blessing na ito, no, ay merong link na pwedeng hanapin. At ang link na yan ay tinatawag na P-R-A-Y-E-R, prayer. Pag sinabing link, diba? O sister, ibibigay ko sa iyo yung link ha. Ito yung link. Hanapin mo lang yan at makikita mo ang lahat ng gusto mong hanapin. Isn't it? Okay? So, kung ang prayer ay isang link para makamtan natin ang pagpapala sa buhay, edi pumunta tayo sa link na yan. Diba? Oh. Tingnan ninyo sa mundo, no? Yung may mga business, may mga link sila na kung saan pupunta ka sa link na yon, ay marami kang malalaman, no? Which is ganun din po mga kapatid. And we know that God answers prayer. And Mark 11 verse 24, sabi po sa Mark 11 verse 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, ano man daw ang hihilingin natin sa panalangin, believe that you have received it and it will be yours. Believe. No? Maniwala. No? Maniwala tayo na natanggap na natin and it will be yours. Kaso ang tao, no, pag hindi ko yan nakita, hindi ako maniniwala. To see is to believe. No, yan ang tao sa mundo. Pero ang may Kristo sa buhay, ay alam ko na ang faith ko is that believe and I will see. Yan, ang mga mananampalataya. So, sabi po niya diyan sa kanyang salita in Mark 11 verse 24, therefore, di ba? Pag yung word na therefore ay conclusion, alam natin na it is final. Therefore, I conclude. So sabi, therefore, I tell you, sabi ng Panginoon, whatever you ask, kaya mga kapatid, anuman ang hihilingin natin, anuman ang ipinag-pray natin, maniwala tayo. Believe that you have received it, and it will be yours, sabi ng Panginoon. Because lahat ng panalangin, sinasagot po ng Panginoon. Lahat po ng panalangin natin, nandiyan po ang kasagutan ni Lord. Kaso lamang, tayo kasi, ang gusto lang kasi nating kasagutan ni Lord sa ating panalangin ay yes. Pag no, ang sagot ni Lord, ayaw nating tanggapin. Kaya yung no, ginagawa nating wait. At alam naman natin na sabi rin sa kanyang salita, merong tinatawag na permissive will and perfect will of God. So tuloy, nagiging permissive will. Dahil sa kapipilit mo, si Lord alam niya, so pagbibigyan ka ng Panginoon. And then, pag natanggap mo yung kasagutan, no, at nagiging mali pala yung nagiging sitwasyon, and then, babalikan mo ulit si Lord. Sabi mo kayo, di ba Lord, ipinag-pray ko, bakit ganito? Kaya,
kailangan talaga nating makita. Tunay nga ba na galing ito sa Panginoon o naging own will na natin? Because remember, God knows what is best for us. Alam ng Panginoon kung ano po ang nakakabuti sa bawat isa sa atin. May mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin na minsan parang hindi natin matanggap. And then marami tayong katanungan. Nagtatanong tayo kay Lord. No? Lord, bakit ang dami nating why kay Lord? Pero kung titingnan po natin, no, na hindi po kinakailangan na tayo ay magkaroon ng maraming katanungan sa Panginoon. Because at the end, no, ay sabi sa kanyang salita, who we are to ask God. Wala tayong karapatan na tanungin ang Diyos. Pero nagtatanong tayo. Di ba? May example naman, si Habakuk na, nagko-complain kay Lord. Yes, nagko-complain tayo. Pero yung complaint natin, wala rin patutunguhan, kundi ang magiging ending din, do not complain on God. Isn't it? Amen. Diba? So, talagang nagpapatunay lamang na ang tao ay mahina. But praise the Lord. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, ay alam niya kung ano po ang the best for us. And remember, ang lahat po ng sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, God allow it. Whether good or bad. Mahirap man, mabuti man, ang mga bagay na nangyayari, hindi man natin maunawaan ngayon, pero mauunawaan natin sa tamang panahon. Amen. Kung bakit nga ba. Kasi sabi natin, ang buhay sa mundong ito imperfect. Pero ang pangako ng Diyos, no, perpektong buhay pagdating ng tamang panahon. Okay? So number 4 po na pangako ni Lord sa mga mananampalataya is that removal of obstacles. Pag sinabing removal of obstacles, ay tinatanggal pala ni Lord. Obstacles means mga balakid, mga hindrance. Yan. Tinatanggal ng Panginoon. No? Kaya minsan sa mga nangyayari po sa buhay natin, may tinatanggal si Lord. At alam ko yan na it's one of us, kaya nga God is changing us from glory to glory. Sa ating personal na buhay, maging sa ating mga characters, behaviors, no? May tinatanggal si Lord, maging ang pang-araw-araw na buhay natin sa mundong ito. May mga obstacles na nangyayari sa buhay natin na ang sabi ni Lord, no, nandiyan naggagabayan niya tayo, tutulungan niya tayo para hindi ka madapa. At kung just in case na madapa ka, kapatid, no, ang pwedeng gawin, edi tumayo ulit. Sino sa atin dito yung na-experience na nadapa ka? Ay, di ba? Kaagad-agad kang tatayo, mahihiya ka pa nga, palingon-lingon ka na, nakakaya, baka may nakakita sa akin na ako'y nadapa. No? So, ganun din po sa buhay natin. There are times. Kasi minsan yung mga hindrances na nangyayari, talagang matitisod ka. No? Kaya nga, tinatanggal ni Lord, tatanggalin ni Lord, para makatayo po ulit ang bawat isa sa atin. So, in Luke 17 verse 6, sabi po niya, sa Luke 17 verse 6, He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. So, ang kailangan dito ay ang faith natin, pananampalataya. Pananampalataya. So, as a believer, we need to live by faith and not by sight anymore. Yung faith po natin, dapat yan tumataas, lumalago. Huwag nating hahayaan na yung faith po natin, paniniwala sa Panginoon ay manghina. Dahil napakadali po tayong humina sa ating pananampalataya, lalong-lalo na pag ang nangyayari sa buhay mo ay hindi mo gusto. No? Pag may mga testing, trials, yun bang nag-i-struggle ka na?
kapanghihina yan ng pananampalataya. Pero wag po nating hahayaan. Kasi may pangako ang Panginoon. At ang sabi niya, if you have faith, kung tutuusin, sabi ni Lord, kung ang iyong pananampalataya, kung meron kang pananampalataya, na kahit katulad lamang ng mustard seed, napakaliit po ng mustard seed. Napakaliit. Sabi niya dyan, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. So what it needs is faith, mga kapatid. So yung pananampalataya natin, pananalig sa Panginoon. And remember, as a believer, nandun na po every day, every time in our life, we exercise faith. We are a woman of faith. No? Yung ating pananampalataya. What is faith? No? To believe is to see. Hindi pa natin nakikita, hindi pa natin nahahawakan ng isang bagay, but we believe it. Naniniwala na tayo. So, ganun po dapat yung mindset natin. Kaya nga, no wonder, if possible, ayaw ni Lord na tayo ay mag-doubt, mag-negative. Mas maganda maging positive. Na kahit na hindi mo na naiintindihan, pero andun pa rin, Lord, ipinagkakatiwala ko sa'yo, hindi ko man maintindihan, Panginoon, but I believe, Lord, meron kang gagawin. Amen. And remember, without faith, it is impossible to please God. Kung gusto po natin na makuha ang favor ni Lord, malugod ang Diyos sa buhay natin, panghawakan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Dahil nalulugod ang Panginoon. Pag nakikita po niya na kahit na yung buhay natin parang lubog na tayo, hindi na natin alam ang gagawin natin, pero still pa rin na tayo ay kumakapit sa Panginoon, still pa rin that we cling on Him. No. Makikita ng Panginoon, meron siyang gagawin. No. Kaya mga kapatid, no, nandun po na ito ay isa sa pangako ng Panginoon. Another po na pangako ni Lord sa kanyang mga mananampalataya sa kanya is that there is divine sonship. Divine sonship. Hindi po tayo original na anak ng Diyos. No? We know that when we hear and when we read the Word of God. Pero ang alam natin, nung tayo sinilang sa mundong ito, anak na tayo ng Diyos, di ba? Oh, yan ang alam natin. Pero hindi pala kailan lang tayo ganap at tunay naging anak ng Diyos nung sinunod natin ang John chapter 1 verse 12. Ito yung umpisa. Sabi niyan sa John chapter 1 verse 12, okay. Yet to all who receive Him, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, tumanggap kay Jesus Christ, to those who believe in His name, sa lahat ng naniwala sa Kanyang pangalan, He gave the right to become children of God. Binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So sa atin po, na tumanggap kay Kristo, binigyan niya tayo ng karapatan na tayo ay maging anak ng Diyos. So nagbigyan tayo ng karapatan. Pero hindi po tayo titigil sa pagkakaroon lamang ng karapatan. Gusto natin na totally. No? Totally po. Kaya nga ang ginagawa natin ngayon, salamat sa Kanyang salita, dahil natutunan natin kung paano nga ba ang maging anak, tunay na maging anak ng Diyos. Kaya yun po yung ginagawa actually natin ngayon. Bakit? Kung may day off tayo, we need to go to church, we need to praise Him, we need to pray, gusto natin na mag-aral ng Kanyang salita, para sa ganun ay the more na makilala natin ang Diyos at malaman natin kung ano nga ba ang naisin niya na gagawin natin sa buhay natin. Ano nga ba ang batas ng Diyos na kinakailangang sundin natin. Kaya dito makikita po natin, mga kapatid, na binigyan po niya tayo ng karapatan. At huwag po nating sayangin ang karapatan na yan na ibinigay ng Panginoon. Huwag nating hahayaan na yan po ay nakawin ni Satan. Kasi ang trabaho ni Satan, to kill, to destroy, and to steal. Yan.
Gusto niyang nakawin. Gusto po niyang nakawin yung privilege na yan. No? Dahil, sabi niya, dati naman na anak kita. No? Pero bakit ngayon? Iniwanan mo na ako. Yan, kaya gusto niyang ibalik tayo. But praise the Lord, dahil alam na po natin ang katotohanan. And the truth will set us free. Na ang katotohanan is that kinakailangang magkaroon ng Jesus sa buhay natin. At nung tinanggap natin ang Panginoon, ito ang maganda kasi, when we receive Jesus Christ, when we acknowledge Him as our Lord and personal Savior, the Spirit of God comes within us. Dumating ang Espiritu ng Diyos. Nagkaroon tayo ng Espiritu ng Panginoon. At ang Espiritu ng Diyos na yan, na sumaatin, yan ang nagpapatunay na ang DNA natin ay iisa. Because God is Spirit at nagkaroon tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen. At dahil sa pagkakaroon natin ng Espiritu ng Diyos, ayan, nakikita natin ngayon na kung gagawa tayo ng hindi tama, sandali, mali yata itong aking ginagawa. Kasi nandyan na po yung Espiritu ng Panginoon na nananahan sa bawat isa sa atin. So, nababago. And God is changing us from glory to glory. At habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, na patuloy na isinasali ang Panginoon sa buhay natin. Kapatid, hindi po nasasayang ang buhay natin sa mundong ito. Meron siyang patutunguhan. Another na pangako ng Panginoon, ito yung tinatawag na eternal life. Buhay na walang hanggan. Remember, sabi sa kanyang salita, merong buhay na walang hanggan. At sabi rin sa kanyang salita na merong dalawang uri ng kamatayan. Merong first death na tinatawag, unang kamatayan, at mayroong pangalawang kamatayan. Which is all of us. Mararanasan natin ang unang kamatayan dahil ang katawang lupa po natin ay babalik sa pagiging alikabok. But remember, man composed of body, soul, and spirit. Ang body, ito yung katawan lamang, it is a box. Ano ba yung tinatawag na soul or kaluluwa? Ito yung buo mong pagkatao. Ito yung iyong five senses. Ito yung iyong will, emosyon. Yan po ay tinatawag na soul or kaluluwa. At ang espiritu, God is Spirit. Okay? Na magkakaroon lamang ng espiritu ng Diyos ang isang tao kung may Jesus sa kanyang buhay. Okay? So lahat tayo, sabi ko kanina, mararanasan ng unang kamatayan dahil ang bawat isa sa atin ay babalik sa alikabok. Pero ang kaluluwa, pag mananampalataya, kaluluwa at espiritu, hindi po pwedeng maghiwalay yan. Pag may Kristo, of course, ang kaluluwa at espiritu babalik sa Panginoon. Pag walang Kristo, ibig sabihin, patay ang espiritu. Walang espiritong babalik sa Diyos. Pero yung kaluluwa, yan ang mayroong dalawang pupuntahan. Langit or impyerno. Siguro naman, ayaw nating pumunta ng impyerno. Alam natin yan, mula bata pa lang. No? Alam natin na ang impyerno, nandun si Satanas. At ang langit, nandun ang Diyos. So, tunay po. Kaya, sabi niya dyan, sa mga mananampalataya, ang pangako ko, I will give you eternal life, sabi ng Panginoon. In John chapter 3, start tayo in verse 14 until 16. Sabi dyan, just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. Alam natin na merong kwento in the Old Testament na yung mga tao, pag sila ay kinagat ng ahas, namamatay sila, poison. No? Hanggang lumapit si Moses kay Lord. And then sabi ni Lord kay Moses, gumawa ka ng parang pole. No? And then,
Maglagay ka ng snake doon. No? Bakit kaya? No? Kasi nga, during that time, yun yung pumapatay sa mga Israelites. At sabi ni Lord, ang lahat ng makagat ng snake, titingala sa snake na yan. Bronze snake, yung pinagawa ni Lord. At sila ay gumagaling. Which is, inihalintulad ang ating Panginoong Jesus ay pinako sa krus. At ang sino man na titingala sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gagaling. Yun yung parang makikita natin. Kaya sabi dito, just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. And the next verse, that everyone who believes in Him may have eternal life. Na ang sino man na maniwala sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And verse 16, the heart of the Bible, sabi roon, for God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kaya buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kung meron kang Jesus sa buhay mo right now, hawak-hawak mo ang buhay na walang hanggan na yan. Kaya pag-ingatan mo kapatid, dahil ang bawat isa po sa atin, hawak-hawak natin ang buhay na walang hanggan. At ang nais mo ng kaaway, gusto niyang nakawin. Gusto niyang sirain. No, huwag po nating hahayaan na nakawin ni Diablo ang buhay na walang hanggan na yan na ibinigay ng Panginoon na hawak-hawak ng bawat isa. That's why even in the Bible, sabi doon, you need to work out your salvation with fear and trembling. Kaya nga ang kaligtasan po natin, tunay na ito ay libreng regalo ng Panginoon. But we need to do our part. No? Kinakailangan gawin natin ang part natin. Remember, hindi lamang tayo naniniwala sa Kanya, but we need to have our faith with action. Dahil yan po ang nais ng Panginoon. So, eternal life. Another, ng pangako ng Panginoon. Ito yung tinatawag na spiritual fullness. Spiritual fullness. Ibig sabihin, spiritually speaking, talagang nandun po na you are full. No? Na busog ka, hindi ka maghahanap pa. Okay? Spiritual fullness. Remember, kinakailangan hindi lamang po tayo nakafocus sa ating physical life, but even in our spiritual life. Maaaring bago tayo pumunta ng Hong Kong, nakafocus lang tayo doon sa physical life, our material life. Maaaring some of us, di ba yun yung pangako natin, na pupunta ako ng Hong Kong kasi may pangako akong ganito, meron akong naisip, magpapatayo ng bahay, may mga pangarap ko, ganyan tayo. Pero alam daw, pagdating natin sa Hong Kong, di ba hindi natin isinali na wala sigurong nangarap sa atin dito, lalo na pag hindi ka pa mananampalataya sa Pilipinas, na pagdating mo ng Hong Kong, pag-araw ng day off, pupunta ka sa Free Believers Church. Walang nangarap sa atin. Pero nakita natin, bigla na lamang, no? Nagkakakilala tayo in this church. No? Kaya salamat kay Lord dahil pinili po niya ang bawat isa sa atin. Sa dinami-dami po ng pumunta rito, isa ka, isa ako sa mapalad na dinala ng Panginoon sa kanyang tahanan. Kaya ang araw ng day off natin ay hindi masasayang. Meron na siyang patutunguhan. Kaya nai-enjoy natin ang buhay. Kahit na minsan may mga struggle sa employment, but praise the Lord dahil kayang-kaya natin. No? Kaya tingnan po ninyo yung ating mga leaders po dito. Most of them ay medyo, ayan, papunta na yung kanilang mga edad. How God sustain them in their employment. No? Kaya kung naka-10 taon ka na dito, nakadekada ka na, praise the Lord, talagang andyan na yung tatag. Diba? Pag nagbakasyon kayo sa Pilipinas,
Pag 1 month lamang, gusto mo nang bumalik. Kaya yung mga magfo-forgot talagang i-ready mo yung sarili mo. Talagang ready ka ba o hindi. Kasi may mga bumabalik. Diba? Yun yung sabi ng mga bumabalik. But anyway, sabi nga natin, saan man tayo ipadpad, the blessing is there. Ang pagpapala ay sasama sa atin. Kaya wala tayong dapat ipangamba. Kung dito pa tayo, or ibalik tayo sa Pilipinas, dalhin man tayo sa ibang lugar, praise the Lord. Ang mahalaga po, naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Yun yung mahalaga doon. So, sabi po dyan sa John 6 verse 35, in John chapter 6 verse 35, then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Okay? So, spiritually speaking, and even physically speaking, tunay mga kapatid, na kung tayo po ay na kay Kristo, there is satisfaction of our soul. Hindi ko alam kung na-experience ninyo in your life before na meron kang hinahanap sa buhay mo. May pera ka naman, nabibili mo naman ang gusto mo, okay naman ang family mo, okay naman ang relasyon mo, okay naman ang employment mo, pero deep inside, you are looking and longing for something. And then, nung naglingkod ka kay Lord, no, naramdaman mo, parang buong-buo ka na. No? Yung nasatisfied ka na ba? Kasi tunay, there is satisfaction of our soul. Yung hinahanap-hanap mo noon, nakamtan mo na. Wala ka nang hahanapin pa. Nagiging kontento ka na sa buhay mo. So, ibig sabihin, talagang nandun po na hindi ka na magugutom. Kung sa literal naman, physically, we know and we know that God is able to supply our needs. Ibibigay ni Lord ang ating mga pangangailangan. Amen. Kaya tunay mga kapatid, na hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Okay. Another po, na promise ng Panginoon, spiritual light. May ilaw. Hindi na natin pwedeng sabihin na, naku, napakadilim ng buhay ko sa mundo ito. Kasi may mga tao sa mundo, di ba? Na sinasabi nila, naku, ang dilim-dilim ng buhay ko. Maaaring noon, madilim din ang buhay natin. But praise the Lord, kasi ngayon, meron ng liwanag ng buhay. Because all of us, we came from the kingdom of darkness, but God transferred us in the kingdom of light. Nakikita na po natin ngayon ang dinadaanan natin. Nakikita na po natin ngayon kung anong klaseng buhay meron tayo. Noon wala tayong pakialam, isa't kahit mo yung pananalita natin noon, wala tayong pakialam. Magsalita man tayo ng mga masasama, mabubulaklak na mga salita, okay lang. Pero ngayon, subukan mo, parang hindi mo na masabi. Pag nakapakinig ka ng bad words, parang yung tenga, ang sakit sa tenga, di ba? Pero noon, okay lang. Pero ngayon, ayaw mo na. So, makikita po natin dito kasi nga nasa liwanag na tayo. Hindi katulad noon nung nasa kadiliman. Kahit anong pinaggagawa mo, walang namamansin sa'yo. Kaya no wonder. Because we have already spiritual light. Kaya ang nakikita sa mundo ay ikaw at ako. Pag uwi mo sa Pilipinas, no, ang nakikita nila ay ikaw. No? Kung kailan na naging mas mabuti ka kaysa noon, kung kailan na mas mabait ka kaysa noon, kung kailan na mas mapagbigay ka kaysa noon, no? Ngayon ka pa nila huhusgahan. Isn't it? No? Kasi nga nakikita nila tayo. Noon hindi nila tayo pinapansin. Sige, i-compare ninyo. Ang nasa dilim, hindi mo makikita. No? Kahit anong gawin niya, nasa dilim. I-compare mo sa taong nasa liwanag, kitang-kita mo. Amen. Dahil nasa liwanag ka na, kaya kitang-kita ka na nila. Amen.
So maaaring nagtatanong ka, noon nga, hindi ako nag-church, wala silang sinasabi sa akin. Pero ngayon nag-church ako, naku, ang dami na nilang nasasabi. Eh paano kasi, nakikita ka na nila, maliwanag ka na kasi. Noon madilim ka, kaya hindi ka nila nakikita. Yun yung pagkakaiba. Amen. There is spiritual light. At alam natin na kung sa kadiliman, of course, ang hahantungan ay kadiliman din. But praise the Lord because we are already in the kingdom of light. So, alam na natin kung saan ang patutunguhan. John 12 verse 46. Sabi po diyan sa John chapter 12 verse 46, I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. So praise the Lord. Kaya sa mga mananampalataya, ito ang pangako ng Panginoon. Dumating sa mundong ito ang ilaw ng mundo. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Dahil tinanggap natin ang ilaw sa buhay natin, kaya ikaw at ako rin ay magiging ilaw sa mundong ito. Kaya purihin po ang Panginoon. Okay. Another one is the power for service. Yan, binigyan tayo ng Panginoon. Kapangyarihan. Power for service sa ating mga ginagawa. John 14 verse 12. Sabi niya, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this, because I am going to the Father. Ito po ang iniwanang salita ng Panginoon. Sabi niya, I tell you the truth, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Babalik ulit tayo sa faith. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. So, pag tayo ay mayroong pananampalataya, sabi ng Panginoon, you can do ang ginagawa ng Panginoong Jesus nung siya ay nabubuhay dito. Noong nabubuhay ang Panginoong Jesus, He healed a lot of sicknesses. Nagpapalayas ng demonyo, which is, sabi rin sa kanyang salita, as a believer, God has given us power and authority to trample the works of the enemy. No? Meron tayong kapangyarihan, pwede tayong magpalayas ng demonyo, no? Pwede tayong, as we lay our hands on sick people, they will be healed. So tunay po, na merong kapangyarihang ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kung alam sana po ng tao sa mundong ito, hindi po sila mag-aagawan sa power and authority. Kasi ang power and authority, God is able to give sa mga nananalig at nananampalataya sa Kanya. Pero ang gusto kasi ng tao, no, power and authority sa mundong ito. Dahil tunay nga nasa mundo pa. Pero tayo pong mga mananampalataya, balanse ang ginagawa natin. Kung iniaayos natin ang ating physical life, ganun din po ang ating spiritual life. Hindi rin natin pinababayaan. Mas pasana yung spiritual life natin. Because spiritual life, ito po yung walang hanggan. Samantalang yung physical life ay limited lamang. May hangganan ang bawat isa sa atin. Hindi po natin alam kung kailan ang ending natin sa mundong ito, isn't it? At sabi ko nga, habang dumarating yung birthday mo, no? Di ba? Pag nag-birthday tayo, tuwang-tuwa, celebration pa. Pero nakakalimutan natin, umiiksi pala ang buhay natin sa mundo. Di ba? Sabi sa kanyang salita, the span of life of a man, 70 years. Pag more than daw 70, it's a blessing that comes from the Lord. Oh. Eh kung 60 ka ngayon, mag-birthday ka bukas, 61 ka na, 89 years pa. Next year, 62 ka, di may 8 years pa. So habang nagse-celebrate ka, dumarating ang birthday mo, no, masaya pag birthday. Pero umiiksi ang buhay sa mundo. Amen. Isn't it?
That is the reality of life. At walang nakakaalam sa atin kung ilang taon pa tayo sa mundong ito. Huwag natin pwedeng sabihin na, naku pastora, ikaw yung pinakamatanda kaya mauuna ka. Hindi natin pwedeng sabihin. Kasi kung ganun sana, wala na sanang mas bata pa na nauuna. No? Kaya nga, everything hangs on God. Amen. Sa lahat ng bagay, hawak ng Panginoon. Kaya ang gagawin lang natin talagang magpasakop sa Diyos. At hayaan ang Panginoon na siya ang kumilos sa buhay natin. That is the best thing that we can do. Lord, habang may buhay pa ako, Panginoon, gamitin mo to give glory to your holy name. Every day, pagkising natin sa umaga, Lord, salamat sa araw na ito. Ang buhay ko, Panginoon, ay alay ko para sa iyo. No. Gamitin mo ako, Lord, to give glory to your holy name. Ganun ang gagawin natin. At alam natin na darating man ang time, alam natin kung saan tayo pupunta. Okay, and the last one is that salvation. Salvation, ang kaligtasan. Romans 1 verse 16. Sabi mo doon sa Romans 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. Kaya mga kapatid, hindi po natin ikinakahiya ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos po, ito po ang kapangyarihan ng Diyos para makamtan ang kaligtasan. Salamat dahil nagkaroon po tayo ng pagkakataon na napakinggan natin ang kanyang salita. Nakamtan natin ang kaligtasan na galing sa Panginoon. Kaya, just go on. Dahil tunay po na we need salvation in every areas of our life. Kailangan natin ng kaligtasan. Sa lahat ng aspetos ng buhay natin, we need salvation. At yan po ay ibinibigay ni Lord sa kanyang mga anak. No? Package ang ibinibigay ni Lord sa bawat isa sa atin. Ang salvation po natin mga kapatid ay holistic. O yung mga nag-graduate yan ng BTC. Kinakailangang holistic po yung ating salvation. Pag sinabing holistic, it is in every areas of our life, God is able to save us. Kaya hindi po palaging butas ang bulsa. No? Yan ang problema minsan. No? Hindi pa nakukuha ang sahod, ubos na. Halo? No? Yun bang hirap, di ba? Yun bang hindi mo pa nahahawakan? Ubos na. Pero tingnan ninyo, the grace of God. Maaaring ganun ang sitwasyon mo, pero makikita mo pa rin kung paano ka nabubuhay at kung paano nami-maintain. No? Kung paano mo na-overcome na palaging ganun. Pero alam po ninyo, ang tunay na iniligtas ng Panginoon, talagang damang-dama mo. No? Ang kaligtasan totally sa lahat ng aspetos ng buhay. Dahil ang Lord alam niya, God is able to give wisdom and knowledge to us. Para sa ganun, even sa mga finances natin, we will know how to manage it properly. Kasi kailangan natin ang management sa buhay natin, maging sa finances natin, sa relasyon natin. We need to become a good manager. Okay. So tunay mga kapatid, napakarami pa pong pangako ng Diyos sa mga mananampalataya. But this time, yung mga pangako ni Lord na atin pong pinag-aralan, nandun po yung ibinibigay niyang supplies, bodily supplies, na ipinoprovide ni Lord ang lahat ng pangangailangan natin. Nandyan yung unlimited blessings, walang hanggan yung pagpapala na ibinibigay ni Lord. Ang daming pagpapala, kaya di ba mayroon yung kantang count your blessing. Amen.
One by one. No? One by one. Mula nung tayo ay sinilang at nagkamali sa mundong ito, ang daming pagpapala mga kapatid. Yung everyday lamang na huminga ka, that's already a great blessing. Yung taon mo ngayon, na naabot mo yung taon na yan, praise the Lord. No? It's a great blessing. And then sabi diyan, answers to prayer. No? Sinasagot ni Lord ang ating mga panalangin. No? Another is removal of obstacles. Tinatanggal ni Lord yung mga balakid sa buhay natin. Ginagawa niyang maayos yung ating dinadaanan. No? And there is divine sonship. Yung pagiging anak ng Diyos. Na binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yung pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan, eternal life, na hawak-hawak ng bawat isa, kaya wag nating hahayaan na yan po ay nakawin ni Diablo. Dahil naghihintay lamang siya ng timing, mga kapatid. So wag natin siyang bigyan ng chance na agawin niya o nakawin niya ang eternal life na hawak-hawak ng bawat isa. There is spiritual fullness, mga kapatid. So alam natin na in spiritual life, no, hindi lamang tayo nakafocus in our physical life, but even in our spiritual life. And there is spiritual life, meron ng liwanag ng buhay na ibinigay ng Panginoon. At binigyan din po niya tayo ng power for service, no, kapangyarihan, para sa ganon ay nandun po na makakapaglakad po tayo sa Panginoon na patuloy na kasama siya, anumang bagyo ang darating sa buhay. Sa Pilipinas, di ba, sunod-sunod. Pagdating ni Crising, si Dante, at saka si Emong. Right? Tatlong bagyo. Which is, ang pangalan na ng bagyo ngayon ay lalaki. Bakit hindi na babae? Di ba dati babae? No? Kaya sabi namin kanina, baka siguro si babae medyo naging siga. Kaya ang pangalan na ng bagyo ngayon ay lalaki. Kasi what I remember, sabi ng mga matatanda noon, no, ang pangalan ng mga bagyo ay babae. Kasi ang babae ay mas mahina. Kasi kung pangalan ng lalaki, malakas. Tingnan ninyo, pangalan ng lalaki, malakas. Diba? Malakas si Dante. But anyway, everything hangs on God. Kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay. And last one is salvation. And we need salvation in every areas of our life. So, mapalad po ang bawat isa sa mga may Kristo sa kanyang buhay. Dahil tunay po, napakaraming pangako ng Panginoon. At higit sa lahat, kung tayo pa ay susunod sa kanyang batas, sa kanyang utos, andyan po ang mga pangako ng Diyos na makakamtan ng bawat isa. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita. Natunay nga po God, napakarami mo pong pagpapala, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na naranasan na po namin sa aming buhay, Lord, ang iyong mga pangako, ang pagpapala, Panginoon, Lord, at alam pa rin po namin, Panginoon, na marami pa pong darating na pangako, pagpapala, na ibibigay mo sa buhay ng bawat isa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay lalakad ng naaayon sa iyong kagustuhan. Dahil ang isa mo rin pong pangako, Panginoon, kung kami ay susunod sa iyo, nandyan, Panginoon, ang pagpapala. Kaya, Lord, dalangin ko, O God, hawakan mo ang buhay ng bawat isa. Huwag mo po kaming pababayaan, Panginoon. Patuloy na palaguin, patatagin sa aming nga pong pananalig, pananampalataya sa iyo. Na anumang klaseng bagyo ang darating sa buhay po namin, Panginoon, ito po ay makakayanan namin dahil nandyan ka, nakasama ka namin, haharap, Panginoon, sa bagyo ng buhay. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko sa iyong taas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.